Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Mga belas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Yintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan ka sektor, mga dalagpo nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kag karon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ni ang Headliners Was, Huwebes, Hulyo 3, tuwing 2025. Ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kag karon sa mga pangulong dinalan. Headline. Pasyente nga na-admit mangod nakaklos ang foul order sa Antique sa stable condition na suno sa PHO. Headline. CDRRMO USAR unit iga-deploy sa Iloilo City Government sa probinsya ng Antique. Headline. DOH Western Visayas mag-organize sa medical team para sa augmentation sa Sibalom, Antique. Headline. Pagsunod sa DepEd Child Protection Policy kag Zero Tolerance Policy sa anuman nga signs of violence sa mga bulutuan, inpasalig sa DepEd SDO Iloilo. Headline. Boracay Island nakariso sa masobra 205,000 tourist arrival. Headline. Kagaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pasyente nga na-admit bangon nakahaklo sa foul order sa Antique sa stable condition na suno sa PHO. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginklaro sa Antique Provincial Health Office ngayara sa stable condition ang tanan niya pasyente nga na-admit sa ospital sa tapos nga makahaklo sa foul odor sa Pisanan National High School. Sino kay Dr. Rick Noel Nasyonggayo sa Antique PHO, wala ni isa ka pasyente ang sa critical nga kondisyon. Ginpasiguro man niya nga ang tanan niya kinanglanon medikal ang nahatag na sa mga pasyente. Sa karon ginahibalo pa kung saan umakagwa sa ospital ang tanan niya mga na-admit nga pasyente. Sa datos ng PHO as of 8:30 AM July 3, pitong naka-admit samtang 89 naman ang outpatients ang Hel Salazar Memorial General Hospital. Kung matandaan, July 2, gindala sa mga bulungan ang pila ka estudyante sa Pisanan National High School bangod sang exposure sa foul odor na tubtub karon ginausisa pa sa mga otoridad ang ginhalinan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iniwat nga press conference kinpayag ni Dr. Rick Noel Nasyonggayo sa Antique Provincial Health Office nga magahulat sila sa mga resulta sa investigasyon sa mga medical expert nga ginpadala sa Department of Health Western Visayas sa Pisanan, Sibalom, Antique para maibaluan kung anong ginhalinan sa napanimahuan nga baho sa Pisanan National High School nga nagresulta sa paglain sa pamatyag sa pila ka mga estudyante. Naibaluan nga di magnubo sa 100 ang nabalhag sa PDRRMO nga pasyente bangod sa insidente lakip sa mga nabatyagan nga simptoma mga paglingin sa ulo, pagsuka, kag pagkalipong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CDRRMO USAR unit iga-deploy sa Iloilo City Government sa probinsya ng Antique. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginpadala sa Iloilo City Government ang CDRRMO usa unit sa syudad sa ilang deployment palong sa probinsya sang Antique. Ginpauna ni Dr. Tarel Solasidas
User Section Chief sa CDRRMO ang briefing sa medical team na ginpabiyahe padulong sa Antique bilang augmentation. Ang USAR team ang nagtapuan sa mga Sardos Material Specialist, 3 ka mga nurses, 2 ka hazmat support crew members, 2 ka ambulance drivers, kag medical officers gikan sa EMS section. Ginpahayag naman ni CDRRMO Chief Donna Magno nga ila ang off-duty medical team ang igapadalaman na mag-upod sa augmentation. Sige-sige man ang pagpatigayon sa koordinasyon sa CDRRMO sa Sibalom LGU sa pagmonitor sa sitwasyon kasunod man sa pangabayan ni Mayor Raisa Treñas na magpadala sa bulig sa probinsya sa Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Jenel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagpadala sa hotbeds ang Malay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang aglan sa probinsya sang Antique ni sa nagpangasang bulig ang probinsya matapos ang may ginapangdala ng mga estudyante sa mga balay bulungan matapos nga maglain ang pamatsyag sa magkahadlo sang hindi matumod nga kemikal. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Catherine Onghead sang Malay MDRR, ibuging pahayag niya masang nakabato siya sa mensahe sa ilang group chat sa mga MDRR mo sa aklan nga ang Antique nagakinahanglan sang folding beds kag wala nagpangduwa-duwang LGU nga magpadala sang folding beds nga magamit sa mga pasyente. Nagpadala sang 34 ka cot beds ang LGU Malay nga gindala sa Antique Provincial Health Office kag Ramon Masa Senior Memorial General Hospital. Madumduman Hulyo 2 sa masobre sang gatos ka estudyante gikan sa mga bulutuan sa Sibalom ang ginpangdala sa balay bulungan matapos naka-eksperyensya sa gabulay sa paghinhawa pala nakit sang tiyan kag chest pain matapos makahaklo sa hindi pa matumod nga kemikal. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas mag-organize sa medical team para sa augmentation sa Sibalom Antique. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nag-organisa ang medical team ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development para sa augmentation sa Sibalom Antique matapos nga migin pandala ang mga estudyante sa mga ospital matapos nga nakapanimaw sang hindi matumbod nga kemikal sang Hunyo 2. Gimpayag ni Ronnie Gonzalez, Head ng Communications Management Unit sa DOH Western Visayas CHD nga mag-organize ang CHD medical team ang region kag ang team mag-standby para sa deployment. Matapos nga naglunta ng insidente sa Sibalom Antique kung sa diin masobra 100 ka estudyante ang gindala sa mga balay bulungan kag rural health unit sang naka-eksperyensya sang kabudlay sa pagginhawa para nakit sang tiyan kag chest pain, nagpadala sang cot beds ang Malay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagiwat man sang management site ang Provincial DOH Office, PHO kag local government unit. Yara man ang Human Resource for Health, Doctors to the Barrio kag management officers sang Provincial DOH Office sang probinsya sang Antique lakipman ang kadres gikan sa Sibalom kag San Remigio sa mga balay bulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Pamundom ang medical specialist kag psychiatrist sang Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa publiko sa natabong foul odor inhalation incident sa Pisanan, Sibalom Antique. Sunod kay Dr. Florence Matthew Besares sa Facebook Live sa Province of Antique page, hindi dapat magpadasod-aso ang publiko nga magsiling nga may psychological disorder ang kabataan nga ginapatan sa medical attention sa tapos naglain ng pamatsyag bago nakahakos ang baho halin sa wala pa matubod nga kemikal. Ginpahayag sa doktor nga hindi pwede ka basta-basta diagnose lang may anxiety disorder ang mga pasyente bangon may ginhalinan ng mga simptoma nga ila na batyagan. Importante man sunod kay Dr. Besares na matagan sang psychological first aid ang mga pasyente sa natabong incident sa Pisanan. Sa karon, sandig sa pinakauling nga progress report sang PDRR muyara sa masobra 300 na nabalhag nga pasyente tungod sa insidente kalabanan gindala sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital. Samtang may gindala man sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag iman gidapatan sa medical assistance sa triad gin pahamtang sa barangay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa iba naton nga balita, pagsunod sa DepEd Child Protection Policy kag zero tolerance sa anuman nga size ng violence sa mga bulutuhan ginpasalig sa DepEd STO Iloilo. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Gimpasalig sa Department of Education Schools Division Office of Iloilo nga ang division nagasunod sa Child Protection Policy kag sa Zero Tolerance Policy sa anuman nga sahil sang kapinta sa sulod sa mga bulutuhan.
Ini ang pahayag sa SDO Iloilo kasunod sa nagluntad nga stabbing incident sa Hulyo 2 sa San Joaquin School of Fisheries nga ginlakipan sa duha ka junior high school learner. Sunod sa opisyal nga pahayag sa SDO Iloilo, gilayon nga gindalang isa ka learner sa San Joaquin Mother and Child Hospital samtang ang isa ginpaidalan sa kustodiya sang San Joaquin Municipal Police Office kag sang Municipal Social Welfare and Development Office sunod sa Child Protection Protocols. Sa Hulyo 3, personal nga nagbisita sa Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servilon Jr. sa eskwelahan na guli-assess ang sitwasyon. Agud masiguro nga magapadayon ang pagtuon sa mga estudyante, nag-shift sa alternative delivery modalities ang mga apektado nga learners. Nagpatuman man ang eskwelahan sang masugod nga mga protokol sa seguridad sa campus, lagip na ang pag-usisa sa mga bag at pagdumili sa pagpasulod sa mga delikado nga butang agud malikawan ang kapareho nga mga insidente. Naghatag mas ang psychosocial support ang division pinaagi sa trauma counseling kag debriefing sessions para sa learners, teachers kag ginikanan. May ara man sang programa kapareho sang anti-bullying kag conflict resolution sa tanan nga grade level. Nagpanawagan ang DepEd-SDO Iloilo sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag maintindihon, likawan ang spekulasyon kag respetohon ang privacy sa mga minor nga embolpado. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagpalabot sa assistance sa pamilya sa 18 anyos ka babae nga napatay sa Tubungan, Iloilo. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereñata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpalabot sa assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa 18 anyos na babae na nasapuan patay sa Tubungan, Iloilo. Pinaagi sa assistance to individuals in crisis situations sa CONAEX program, naghatag sa intervensyon ng ahensya lakip na diri ang psychological first aid, family counseling, food assistance kag burial assistance. Ang psychological first aid ang ginahatag agud buligan ang pamilya nga maka-cope up sa emotional distress nga dala sang gulpihada nga pagkadula sa ina-pamilya kag paghatag sa insigida nga suporta. Ginahiwat man ang family counseling agud giyahan ang pamilya sa ila grieving process, pabakulo ang komunikasyon kag pabaskudon ang emotional resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, nag-courtesy call si Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez sa bag-o nga Regional Director sa Police Regional Office 6 nga mo si Brigadier General Josefino D. Ligan. Sa pagbisita ni Director Fernandez, gipasalamatan sini ang PRO6 sa ila suporta labi na sa naglupok ang bulkang kanlaon bangod sa ginpalabot nila nga bulik sa logistics, pinaagi sa mga ginpahulam nila nga truck kag pagpanghakot sa kapulisan sa mga kagamitan nga kinahanglan for response operations. Sa bahay naman sa PRO6, gimpasiguro ni Brigadier General Ligan nga pasangkaron pa ang koordinasyon sa OCD, ilabi na kung may kalamidad. Sa masangkad nga koordinasyon nagapati ang PRO6 kag OCD6 nga mapaganhagan ang kalitan kung may kalamidad sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Boracay Island ikarehistro sa masobra 205,000 tourist arrival. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakarehistro sang 205,310 tourist arrival ang Boracay Island sa bulan sang Hunyo sini nga 2025. Kalabanan sa mga turista domestic nga naglabot sa 184,497 samtang 17,752 naman ang dumuluong. Ang numero nagkabus lang sa 222,952 tourist arrival sang May 2025. Sa piyak nga bahin kabahin ang White Beach sa Boracay sa top 10 sa listahan sang 50 ka best beaches in the world for 2025 sang Big 7 Travel. Nibaluan nga ang Boracay Island ang nagapanguna nga destinasyon sa Western Visayas kung tourist arrival ang basehan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napambulig sa geotagging sa Department of Agriculture para sa epektibo nga paghatag pundo at pagplano sa mga programa base sa geograpiko nga distribusyon sa mga hilikuton sa agrikultura. Sunod kay Chari Joy Masculino, geotagger sa Guimaras. Importante ang geotagging kay may mapamatudan nilang ang lokasyon sa umaiyagid sa mangunguma.
ang geotagging sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture nagapatuloy sa proseso sa pagtumod sa eksaktong alokasyon sa mga sa mga ngunguma kag mangisda gamit ang teknolohiya sang Geographic Information System. Nagalakip ini sa paggamit sa mga koordinasyon sang GPS sa pagmapa sa mga dulunan kag iban pang nagakaigo ang mga detalye sa duta nga pang-agrikultura nga dayon ginaangot sa profile sa mangunguma o mangisda sa sulod sa database ang RSBSA. Ang RSBSA sa kapong sudnon nga database sa mga mangunguma, mangingisda ka mga mamumugon sa umang ginamentinar sa Department of Agriculture nagaserbi nga galamiton sa pagkilala sa mga benepisyaryo sa nanuay-tuway nga mga programa kag serbisyo sa agrikultura. Ang rehistro nagaunod sa pangunang impormasyon parte sa mga individual ang ilang mga hilikuton sa pagpanguma kag ang ila demografiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo may pinakadamo nga kadiwa store sa rehiyon. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Makitaan sa Iloilo ang pinakamadamo nga kadiwa store sa rehiyon. Sa datos ng Agribusiness and Marketing Assistance Division of AMAD sang Department of Agriculture Western Visayas ay 16 ka kadiwa store sa Panay, Guimaras kag Occidental. Sa sininga numero, 8 ang nahamtang sa Iloilo, 3 sa Clan, 2 sa Negros Occidental kag tig-isa sa Antique, Capiz kag Guimaras. Ang kadiwa store nga programa sa gobyerno nasyonal ang ginisenyo para matagan ang mga konsumidor sang akses sa barato kag kalidad nga produkto gikan sa kumahan kag palangisdaan. Ini nagaserbe man nga direct market para sa mga manguma kag mangisda kag nagadula sa mga middleman. Madluman nga sa Rekliga Gasimana, ginbuksan man siyang Day Western Visayas ang Kadiwa Display Center sa ila Regional Office nga nagapasundayag sa mga produkto sa mga agripreneur sang Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. tatlo ka organic farmers organizations sa Iloilo kag Negros Occidental nagbanton sang howling truck gikan sa DA Western Visayas. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagbaton sa tig-isa ka hauling truck gikan sa Department of Agriculture Western Visayas ang 3 ka organisasyon sa mga organic farmers sa Panay kag Negros Occidental. Ini amo ang total organic practitioners association, Kabatuan Organic Farmers and Practitioner Association kag Kalibutan Society Incorporated sang Kabangkalan Negros Occidental. Dalun Sang Agri-Info Caravan sa Panay Capiz. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. kapin 120 ka manguma kag mangisda sa Panay Capiz ang nagpakigbahin sa Agricultural Information Caravan sang Department of Agriculture Western Visayas kundi DWV. Ang aktibidad nagatuyo nga mapalabot sa mga manguma kag mangingisda ang mga programa, serbisyo kag interbensyon sa ila ahensya. Lakip sa mga ginpatpat ang mga impormasyon tuhoy sa intervention sa palay, mais, lubi, high-value crops, livestock and poultry, fisheries and aquatic resources, organic agriculture, kag crop insurance. Kaupo ng mga tiglawas ng Capiz Provincial Government, ginpatpat man ang tuhoy sa African Swine Fever, agribusiness and marketing assistance, crop protection, kag machineries and equipment. Pinaagi sa ginpatigay ng aktibidad, nagalamang DA Western Visayas nga magasanyog pang produksyon kag magabakod pa ang palangabian sa Panay Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Everyday night market target nga buksan sa city proper subunga tuig. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpambit ni Mayor Isa Treñas sa bago lang tapos nga WB's Codex 2025 ang iya plano nga makabukas ang night market sa JM Basa Street subong nga tuig. Sunod sa bagong alkalde ini ang isa sa iya mga handom subong nga tuig sa tuyo nga buyon ang city proper area. Ang pagsugod sa night market planong hiwaton kadungan sa pagbukas ng central kag terminal market nga ginapaidalom karon sa redevelopment. Pagpatpat pa sa alkalde, maibutang mga negosyo card sa JM Basa
kag pangitaan sang pamaagi nga mabutangan man sa mga monoblocks para mabuhi ang mga small players kag sidewalk vendors. Ang plano sa night market ang ginpaambit sa alkalde kasunod sa naging pamangkot kung ano ang iyang mga tikang para masiguro nga mga small players sa ekonomiya ang hindi mabayaan kasunod sa pagsulod sa madalagkuan nga investor sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Uswag Negosyo Academy buksan sa tanan ng BISMI sa Iloilo City. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Itanyag sa libre sa Iloilo City Government sa tanan nga micro, small and medium enterprises kon MSMEs ang mga paghana sa dalom sa Uswag Negosyo Academy. Ang Uswag Negosyo Academy ginsuburan sa Iloilo City Government sa tuig 2023 katuwang ang BDO Foundation sa katiyuan nga mabaskog ang kapasidad sa mga market vendors kadungan sa pagdevelop sa mga merkado publiko sa syudad. Sa ganhiwat nga WBIZ Connects 2025 sa Department of Trade and Industry kag Regional Development Council Western Visayas, ginpahayag ni Mayor Raisa Treñas nga ang paghanas buksan sa tanan ng mga MSME sa diin sila ang pagatuluan sa basic accounting, financial management kag marketing. Nebulan sugod sing gibuksan ang Uswag Negosyo Academy sa 2023, naglabot na sa halos 600 ka market vendors ang nakatapos sa paghanas sa nasambit nga mga topiko pati na sa food safety and handling kag good housekeeping. Kasunod sang ila pag-graduate sa ginpreparar nga short curriculum, ang mga market vendors ginhatagan sang 5,000 pesos para dugang nga ikapital sa ila negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DPWH 6 ginatutukan ng mga flood control projects nga ginpatukod sa North Central Iloilo. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agad na pasanggad pa ang kahandaan sa kalamidad kasubong sang baha padayon ng pag-construct sa dalato nga mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways Iloilo 2nd District Engineering Office sa bahin sa North Central Iloilo. Lakip sa mga proyekto ang flood control project sa Banwas ng Dumangas kag Pasig City ara sa 4.9 million pesos. Ang revetment wangin paobra sa Barangay Balabag Dumangas nga may kalabaon nga 218 lineal meters sa Lao River kag may dugang at 77.2 million pesos sa 411 meter structure. Sa syudad sang Pasig padayon man ang pag-obra sa 98.9 million pesos nga flood control system sa Barangay Lamunan na nagalabas sa 578 meters. Sa Barangay Poblasyon Ilawod naman niya sa 50.3 million pesos nga structure kag drainage pipes. Suno kayo ay si District Engineer Edward B. Oren bagay sa mga proyekto mas maproteksyonan ng mga residential kag agricultural areas malapit sa kilid sang mga suba. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 9 most wanted person sa Western Visayas sa ginpatigayon nga operasyon sa Barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Ang suspect kilala nga si Alias Mar, 39 anyos, kag residente sa Hangnay Nambitan nga lugar. Si Alias Mar may warrant of arrest sa kaso niya nga murder. Ang arresting team ginpaunahan sa Balete Municipal Police Station kag ginsuportahan sang CIDG Aklan, Aklan PPO Tracker Team, MARPSTA Aklan, PIT Aklan, Regional Intelligence Unit 6 kag 1st Aklan Provincial Mobile Force Company. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, ang madinalagon nga pag-aresto sa regional level most wanted person nagapakita lang kung ano kaseryosong kapulisan nga matagan hustisya kag maproteksyonan ang mga pumuluyo batok sa mga may salabton sa layi. Sa karon, yara na sa kustudiya sa kapulisan ng suspect samtang inaproseso ang pag-turnover sa iya sa korte nga nagauyat sang kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang arestado sa kapulisan ang isa ka drugista sa ginpatigan nga anti-drug operation sa Quezon Street, Barangay Osmeña City proper, Iloilo City. Ang suspect ginkilala nga si alias Joshua, kag residente sa Barangay Rizal Palapala 2. Nakumpiska sa suspect ang 65 grams sang shabu nga nagabalor sang 442,000 pesos kag buy-bus money. Sunod kay Police Regional Office 6 Chief Brigadier General Josefino D. Ligan, mabaskog ang commitment sa kapulisan nga papaso ng illegal nga droga sa komunidad. Sa padayon nga suporta sang pumuluyo, positibo si Brigadier General Ligan
nga mangin madinalago ng kampanya kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa Banwas ng Igmaras, arestado ang isang ka-high-value individual sa ginpatigayon nga operasyon sa Baray Signe, Banwas ng Igmaras, Iloilo. Ang suspect din kilala nga si alias RJ, 35 years old, kag-residente sa Barangay 2, Igmaras, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 50 gramos ng shabu nga nagabalor sang 340,000 pesos. Sa ginhiwat nga validation sa kapulisan, nagakuha sa supply ang suspect sa Iloilo City kag ginabaligay ni sa Banwas ng Igmaras kag sa mga kaiping nga kabanwahanan. Nagalaom si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Roland Bulalakaw nga ang madinalagon nga operasyon magserbi nga paandam sa mga durugista nga kung magpadayon sila sa illegal nga bulaton maabot ang tion nga madakpan sila sang mga otoridad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas alas 4:30 sa hapon. Kagamiya manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Hulyo 3, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.